the property. Kay quantum pa lang ang dami mo na malalaman. What if yung pang ibang major, uh, areas ng physics? Kay thermo, marami. Nadaanan niyo na 'to, inaral niyo na 'to. Nag-ideal gases na kayo, eh, mag-forces na nga kayo. Ibig sabihin, tapos na lahat yung actually bakit namin na-identify na dapat tapos kayo kay, Newton's Law, yung tatlo. Kasi nakapag-thermo kayo, kay Mabel. 'Di ba ang galing niyo? Ako nga, problema ko yung 425 may estudyante ngayon. Pero problema niyo na-subject, okey ba yun? I can focus the one topic, pero kayo mare-recall niyo is 9. Gano'n kayo kagaling, gano'n kayo kabihasa kaysa sa amin as a teacher. Ayun. Sino ba nagsabi sa inyo na mas magaling kayo kaysa sa akin? Ako aminado ako mas magaling kayo. Kasi meron kayong, nalalaman na hindi ko alam. Sabi nga 'di ba, hangga't naiintindihan mo siya, eh, boring, 'di ba? Out of the curiosity in terms of the physics, nandun lahat yung meron tayo. Bakit? Ang daming scientist na-involved sa kanya, 'di ba? The 6 majors areas in terms of physics. Yan yung ating. And then, so that we can build. So, limo. Okay pa naman, di ba? Pasensya na kung mabilis ako magsalita. Ito ang advantage ko pag online. Kasi hindi ko kailangan mag lakas ng boses or ano. Hmm, oo. Kasi bahala na kayo kung anti-Janet yan namamagdita. But we have the first topic in terms of the science, the units and measurement. Maliban kay bio, sa lahat ng science, ito yung una. General science, nakuha niyo to. Kay chemistry, nakuha niyo to. Kaya sabi sa akin ng G, ma'am, our definition of terms is from the lecture of Ma'am Jennifer. Tama na. Oh, very good. Be resourceful enough, sabi ko din. Ang ganda. Kasi pare-parehas lang naman yung foundation. Bakit kaya? Dahil siguro in terms of the chemistry, we have the 90% or 70% of the topic, we have the solving. Para uniform tayo from the start up to the end of the subject. Kaya siguro ganun din. As well kay physics, para pare-parehas tayo ng page na hindi pwedeng gamit mo ay CGS, gamit ko is MKS. Hindi tayo magkakatumba. Hindi tayo makikita sa gitna. Always meet in halfway parate. Of finding the dimension of the physical quantity. Fundamental dimension, we have 3. Tatlo lang. And in terms of unit, a fixed quantity, ala, meron umulan na. With which respect to the physical quantity that will measured, we have the unit or defines the magnitude of a measurement. Ma'am, what if wala siyang unit? Gamitin natin is unit test. Hindi siya puwedeng, "Ma'am, no unit." Hindi naman siya nilalagay ng unit. Kung meron kang discussion, you have the unit test. Sabihin mo parati, "It's unit test." Pero sabi nga, corresponding for the fundamental dimension, meron tayong tatlo. We have the length, we have the mass. Kay mass nandun sino kasi nasa mass? Yung timbang, and we have the time. Hindi puwedeng mawala yun. Kaya kahit sabihin mong, "Uy ma'am, nag-multiply lang ako ng 2." Eh, di meron ka pa ring unit. Kasi kay mass we can consider as a kilogram, gram, 'di ba? Meron ka na. In terms of time,
we can consider the second, minute, and hour. Hindi mo masasabing wala siyang unit. As well kay len, o let, meter, yard, inches. Meron talaga siyang unit. Kaya di tayo lalabas kay unitless. 'Pag unitless, wala siyang magnitude. Hmm, okey lang? And we can consider the, bakit meron tayong measurement, and sana na-observe niyo hanggang ngayon we we use the informal measurement. 'Pag sinabing informal measurement, tensiometer, 'di ba? Baka sakali is narinig niyo na sa'kin. Mag-tensiometer no na naman din hanap because we don't have the equipment or the means in terms of weighing scale, 'di ba? Kahit sabihin mong 1 tablespoon nada, ako hindi ko susunod. 1 tablespoon, mas okey ng ano, tantya ko na lang. 'Pag sinabing, 1 tablespoon, aliko, kahit sabihin mong nagluluto, hindi. Kahit sabihin daw, cooking is a measurement or is art of measurement, no, hindi. Maliban kay baking, meron siyang appropriate, measurement, 'di ba? Any man kasing malsaing brownies, 'di ba? Any man mag-moist. Pero ayan, kidding aside, we have a measurement. And ano kasi yung anim? Nasabi ko ba yung 6 o 5? We have 5 informal measurement, informal system measurement. Ayan. Tingnan ang kapalad kasi hindi niyo makikita. Kaya ang hirap din ng online, ano ang demo. Um Yung thumb mo, yung tip of thumb and yung nandiyan kasi ito, yung liliit, yung liliit. Ay, manlaklak na naman dun. Yung liliit, yung tip niya is corresponding hand span. Ah, magklase si Kuya Kimore. Magklase. Ah, ma'am, bakit nagiging siyang informal? Bakit pare-parehas tayo lapad, daliri, or pare-parehas ba tayo ng haba ng daliri? Uy, ma'am ang liit mo, eh, di maliit din yung handspan mo. Then kung maliit lang akong tao pero then bagya-bagyang kaya is mahaba sila. Kaya yun, feel ko kung itatampos ko sa mukha ko 'to, sakop lahat ng mukha. Hmm. Kasi nga, when they consider the informal dahil po hindi tayo pare-parehas ng lapad or haba ng daliri. But ngayon or kung na-enjoy niyo man ang elementary days niyo, elementary, baryotic sila. LM days niyo, yang mga pupils days, ah, naglaro kayo ng Jolen or text, 'yan. Kung naglaro kayo, 'di ba? O taya mo ada, 'di ba? 'Di man tayo nagbibilang kasi ginawa ko 'yun. Na-enjoy ko ang LM days ko. Kaya ang dami kong sugat, 'di ba? Ilan yung, taya mo sabi? Dangkalande, 'yan. Term sa Kapampangan, dangkalan. Nita nanita, they estimate only, but they don't count. As well, 'pag nagbabayad ka kung talo ka, nag-text ka, nag-pogs ka, 'di ba? Or nag-shotong ka, kahit shotong ngayon naman para-parehas yung haba. "Hala ma'am, ah, 'di ako maka-relate." Eh, kasi ano ka, city girl ka or city boy ka. Eh, patriotic kami, eh, kaya na-enjoy ko yung aking LM days. Pasensya na 'no, na pero ma-excite ko na din mag-discuss kasi totoo naman 'di ba? Meron talaga na ginagamit lang is the thumb, yung tip of the thumb and the tip ng pinky natin or yung last, ayan. Yun yun, kaya they consider as the, informal. Meron din tayong tinatawag na
cubit, C-U-B-I-T. Yung middle finger mo, yung tip niya hanggang elbow, yun yung cubit. Ma'am, saan the usual? 'Di ba 'pag bibili ka ng isang yarda ng tela, hanggang ngayon ginagamit from the tip of your middle finger hanggang shoulder. Eh, ma'am saan yung cubit? Ipaklidya mo or ilulundya mo, cubit ya or half yard ya ano. Totoo ma'am. Oo, punta ka man sa nagtetela, hanggang ngayon gamit. Ta Bakit pare-parehas tamo range? Hindi. Kaya sabi, it's I consider is informal, pero hanggang ngayon gamit. Bakit, 'di ba? They practice naman ma'am. Yeah, we can consider makukuha siya in terms of the practice or in terms of the environment na meron ka. Pero kung ngayon gagawin mo, you have the error na and then doon din papasok si arm span. Uy, arm span, 'di ba 'pag sinabing hand sideward raise, 'di ba 'pag ano kayo, nagpipila. Hindi tayo pare-parehas ng luwang ng space. Bakit kaya? Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng body type, blend. Tapos ngayon gagamitin niya sa akin ng ano, "Ma'am, eto niya pong one arm span. What if sino kasing matangkad sa inyo? Kung iko-compare ko yung kay Martin, sino yung matangkad? Hmm, lalaki, lalaki. Mas matangkad ba si Scott kay, Zed? I-compare natin yung dalawa. Sino kaya mas malamang? Sino mas mahaba? 'Di ba? Kaya sabi, it's considered as arm span, 'di ba? Informal, hindi siya standard. Eh. And we have pace. 'Pag sinabing pace, lawak ng hakbang. Hanggang ngayon ginagamit, punta ka sa kabukiran, sa farm, ay sosyal sa farm, kung sino yung may farm. Sabi, ilan space in between of the two plants, sabi. 1 meter, pero wala silang metros na gamit. Ang gamit ay pace. Haba ng hakbang. Bakit pare-parehas tamang hakbang? Hindi naman. Totoo yun. Baka sakali, di ba? Kung kasabay ko maglakad si Zed or si Scott, yung isang hakbang nila, isa't kalahati ko na. Kaya usual, mabilis ako maglakad. Kasi feel ko maupos ko ba, 'di ba? Kung si Martin, si Jercel, Martin, kasabihan ng Scott, adwa ng hakbang siguro or two pace ng Martin, ito niya mong hakbang ng Scott. Probably puwede. Pero kung sasabihin mo, consider 3 steps is considered is 1 meter, hindi. PC. Pero Open ngayon, your hanggang ngayon is folders up and look at my ginagamit PC. Now, I've to installed this on my para D mas drive, so madali. check your C drive. It Pansamite may be under yung program farmer's files as well. tamo. Mine's under 'Pag Genshin sinabi, "10 Impact. meters yan." Genshin. Paano, ilang hakbang? Ginagamit hanggang ngayon. But yun nga, it's a consider is a informal. Elia accurate, Elia exact value, yun yung tinatawag natin. And sana pa? Kasi puwede hanggang ngayon is used by your eyes at kung magbibilang ka ng tiles halos pare-parehas lang naman ng sukat 'yan. Kahit sabihin mo 60 by 60, pili ka na, bilang ka ng ganitong tiles or 14 by 14. Precisely, you have the accurate measurement. Kahit sabihin mo mahaba yung gap, but you have the, margin of error na ganito, 'di ba? Kaya meron tayong tinatawag na margin of error. We consider that. And as well, 'pag sa construction, bibilang ka ng, HB or the hollow blocks. We can consider that can be a accurate, measurement. HB, hollow blocks, 'yan. Sabi, every post ng Meralco, it's a consider as a 10 meters dati or 50. Ngayon hindi na. Dahil nga sa load ng every post natin, mag-iiba siya, 'di ba? Kaya sabi, bakit sila nag-introduce ng measurement? Kasi nga 'di ba, aliwala lang wage. Paano hindi sila pare-parehas na language? Dahil nga hindi tayo pare-parehas ng haba, tangkad, lapad.
Uy, lapad na lapad. And last natin, we have, ano kasi itong last? Foot span. Yan. Kaya sabihin ko ang size ng paa ko is 39, 39, 40. Hala, ang liit mo ma'am, haba ng ano mo. Yes. Bakit? Nasa tangkad ba? Wala naman. Meron naman, o kahit naman si Binibining Avito, ang ano niya, 39, 40. Paan yan. Kaya sabi, hindi tayo pare-parehas ng ano, jeans, di ba? Hindi naman tayo parehas. Kaya they consider as the informal. Kaso ngayon, if you are athlete, lalo na kung nagto-track and field ka, kung may kakilala kayo, kung nagja-jump, long jump, triple jump, and high jump, nagbibilang sila ng hindi sila nagbibilang ng pace, nagbibilang sila ng foot span. Ilang hakbang? Kasi nangyari sa'kin, "Uy ano bilangan mo kung 37." Ay sabi ko, parehas haba ng paa. Nakuha rin size paa mama na 40, 39, 40. Ano bang size ng paa mo? 37. Kasi if pemi lang kayo, 'di ba? Hindi siya accurate parate. Dahil ang foot span kasi in terms of the jumping sa athletics is important. Kahit yung pacing, na tinatawag. Hala, sports si ma'am. Gano'n naman talaga. Sabi nga is we can relate to the other subject in terms of the reality. Yun yung reality ko. Sabi din ni Sir Tapio last time, "Mama na, kalahati na yung short na dun sa jersey namin." "Bakit ilang dunk ba yan?" Sabi ko, "Yung hand span." At luya mama na, "O palit ka ng short, ako 1 dunk yan ka na." As of the standard of the shorts, 'di ba, you can identify kung anong sports ka. 'Pag maliit siya, ay athletics ka. Totoo 'yun, mas maliit yung short ng athletics. Bandang kaya mo ma'am boy, sabi ko, kung bisa kang mag-basketball, 'yan. Puwedeng kaya kang short ako kaya. And as well, hanggang ngayon nga is ginagamit. Pero 'yun yung kasi yung nagiging standard nila magsimula doon pa. Pero ako bilib talaga ako sa mga tao ng palengke. Ano 'yan ma'am, 'di ba yung mga matador, kung may kilala kayong matador, ano yung mga matador ma'am? Yung nagkakatay ng livestock. Ay siya livestock 'to. Tapos bili ikaw ng 1 kilo ng laman ganyan, crema guide. Bakit nila alam na 1 kilo kahit hindi pa lang nila tinitimbang? Ang galing nila. Tas sabi ko, "Uy totoo metong 9 kilo 'yan." Binakilwan tayo manana. Pero tama, tapos kukuha sila ng onting tapos dadagdag, babawas. Even sa mga may grocery, bili ka ng bigas, kahit hindi pa siya nakikilo, 'di ba, by feelings, they can measure. Bakit kaya, 'di ba? By exercise, by the practice na rin and the environment. Sa araw-araw naman na ginawa ng Diyos, thank you Lord, 'di ba? Yun na yung ginagawa, na-memorize na yung body nila. What if sa'yo gagawin mo? Magiging accurate ba? Hindi, 'di ba? Mabilis na sagot, hindi. Kasi nga, isang common people ka lang at normal people, ta's gagawin mo yun, 'di ba? Sali kami itong kaya, kahit pabilan ka ng mga parent niyo, "Uy man metong kiloy niya." What balo mo ma, wala na ka man panimbang, 'di ba? Kasi alam na ng katawan nila, pero ang galing nila, promise. That's why I salute them. Ano man ano, ang galing, tantsameter ang galing nila. Nakikita lang, okey lang, may kulang, may sobra, they can adjust, ayan. That's why, uh, our scientists and even inventor, mathematician, they introduce our measurements. As well, the SI unit or the types of measurement, two-system unit. Ang two-system unit natin, huwag kayong magkakamali. Ako lang ang pwedeng magkamali. Ay, shucks. Kakain ng mom? Hindi, pwede naman.
Um, yung kinlarify ni Risha akin last time. We have the metric system and hello, di ko alam kung nakikita niyo. We have the metric system and English system. Ma'am sabi is imperial. Yes, we consider the English as imperial dahil si FGS ang gamit niya. Bakit nagiging standard? Because of the conversion factor. Yeah. Symmetric system, we have the SI unit or the International System Unit. Sorry. In terms of the system unit, we have two system units are known in terms of metrica, the MKS and the CGS. Baka sakali is na-search nyo na we have three, ano nga si po? We have three system measurement. Metrics, English, CGS system. Si CGS nakapalot kay metric or the SI. Kay CGS kasi we have the centimeter gram per second. Yun yung meaning niya. Acronym nga pala iya. Yes. A system unit, centimeter as the standard in terms of length, grams in terms of mass, and seconds in terms of time. Yun lang naman si CGS. What? What about the MKS? Meron kang meter in terms of length and K. Kilogram in terms of mass and S in terms of second. Yan, kaya MKS yung isa. Meron tayong dalawang system unit. Si English at saka si metric. Kay metric meron tayong dalawa. Two system unit are known. Kaya kilala si SI. Meron tayong CGS, meron tayong MKS. Si CGS, kay mechanics, usual na nakagamit si mechanics, si CGS. Hindi tulad siya ni MKS. MKS, we have the subject in terms of kung ano yung area, volume, kinematics. Meron tayo dun. Pero in terms of mechanics, the whole, then, meron tayong CGS. Yun lang naman. Bakit kaya natin siya or bakit meron SI unit? Sabi nga, yan yung typical na ginagamit ng mga scientists. Ma'am, hindi scientist na ako yan kasi typical kayong gagamitan. Sige, consider natin na scientist ka na. Kung gusto mo magbuting-ting, go. Consider natin yan. At sabi din, diba, worldwide, siya yung usual na ginagamit. Mas madali siyang intindihin and easy to convert rather than kay English system. Question, clarification, ulit-ulit lang ang sinasabi mo. No? Magsimula last week. Sorry na, para maintindihan natin. Pag sinabing three fundamental, ay, the three fundamental or the primary dimension, we have the mass, we have the length, and we have the time. Okay lang? Si mass, length, at saka si time. Ah, three fundamental units. Three fundamental or primary dimension are mass, length, and time. Si mass, amount of material present in an object, it can be considered as the weight, social. Diba? Weight, a derived unit, pero hindi siya fundamental unit. Is a measure that describe the force in terms of the gravity, we have the mass of an object. Ang meron tayo kailan, the distance between the 2 points, di ba? Wala, di ba, hindi niyo makikita. Kasi sasabihin ko lang, kaya ako bisang online. Mas marami akong nasusulat. Kailan, we have the distance between the 2 points. Ano ba kasi? At typical unit used to describe the length is foot. 1 foot. Ano yan. Pero ay pwedeng 2 foot. Ma'am, English tayo. 2 feet yan. And in terms of time, the duration between the two instants or the two events, the measure of the time described with the units in terms of the seconds, minute, and hours.
Yun lang. Yun lang naman yung mas madaling tandaan. Hmm. Pero baka sakali is we have the agli paninagay screen niya. We have the confusion or the clarification bakit nandito si volume in terms of the measurement comparison. Because the volume is considered as a derived quantity. Sino si derived quantity? Oo, derived quantity or derived measurement. Dahil pag sinabing derived quantity is the combination of the three fundamental. Can be combination of the three fundamental quantities. Sila ang fundamental or the primary. Sila si mass at si time. Pag sinabing one fundamental measurement, stand-alone siya. We can consider as the length, dun pumapasok yung 7 SI unit or the 7 fundamental SI unit. Si length, si mass, si time, social time, electric current, temperature, amount of substance or the amount of chemicals, and the luminous intensity. Arte naman. Eh, ganun talaga pagka-pronoun yun. We have the 7. Pag sinabing one fundamental measurement or the standalone measurement, doon pumapasok si 7 fundamental SI unit. We have the quantity in terms of the length, the mass, time, electric current, shell, temperature, amount of substance, and the luminous intensity. But in terms of the comparison, yan. Kasi yan yung ating basis sa lahat. Kahit saan ka man pumunta ng bansa, saan ka man, Asia ka man, or Amerika. Yan na yung ginagamit. Yung 5. Kasi nga, we have already the conversion, lalo na kung kukuhanin mo is temperature, 'di ba? Meron binigay sa inyo na conversion factor, social, or the formula, the standard in terms of Fahrenheit to Celsius, Kelvin to Fahrenheit, or Celsius to Fahrenheit, meron tayo doon. Pero sa time, seconds parate. Even English or SI. Question, clarification. Uy, hinahapo ako. Okay. In terms of derived measurement, we can consider as area, volume. Bakit si area? Bakit kaya si area merong nasasabing drive yun na siya, drive measurement na siya. 'Di ba kay area, meron kang width of can be considered the product of two length, 'di ba? Sino pa? Kaya meron kang unit na inch squared, meter squared, ano yun, meter squared. Dahil na-multiply ka ng dalawa. And we can consider as a volume, is it right? Pwede siyang length, width, and depth or yun, length, width, and depth, volume. Kaya meron kang cubic na lumilitaw in terms of the units. Hala, sino si cubic? Yan, power of 3. Meron din tayong density. Si density, usual kay density, meron tayong pounds per feet cube or kilogram meter per cube. Yun yung kasi yung usual na lumalabas sa kanya. Kaya sabi, in terms of the right measurement, one or more fundamental. Tatlo yung fundamental natin eh. Kaya meron din tayong velocity, the change of length per unit time. Diba? Meron tayong feet per seconds, kilometer per hour. Yeah. Kaya si velocity is considered as derived measurement. As well si acceleration. Acceleration is the measure of the change of velocity or velocity per time. It has the, anong kasi, unit na kasi, centimeter per seconds or feet per seconds. Centi at saka oo. You have the centi and yun yung sinabi ko, feet per seconds. Yan si acceleration. That's they call the derived quantity or derived measurement. Daming information na. Yun. Sabi nga, di ba, in terms of chemistry, you apply the unit conversion.
conversions, 'di ba? In order to apply the measurement from the SI o to the English, 'di ba? SI yun to English, I think kayong ginagamit na unit conversion or the conversion factor. Mhm, 'di ba? Conversion factor are the base on a relationship of equivalent from the different measurement system. Kasi nga, lilipat ka ng system from one system to the another. Kaya meron yun. Pagka sinabi, di ba, ilang meter ang isang yard, wala, ilan, di ba? And can be considered 0.9144 meters. If I have 1 kilogram, how many pounds? Eh, hindi siya pwedeng 2.21 lang. But the exact is we have the 2.205 pound mass or IBM or LBM. IBM, basta tangkay. And 1 hour, how many seconds? We have 300 or 36 seconds. If meron tayong conversion as prime is to the other section, ah, meron kayong conversion factor table. Hindi naman ako magpapahirap ng estudyante. Gusto ko naman is maano kayo, pare-parehas tayong mas madali, 'di ba? Ma'am, can we request the calculators? Na-request na ng STEM-E, 'yan. Magka-calculate pa rin kayo. As kahit sa work kayo, you can do the calculator. Basta't huwag mo sabihin sa'kin, "Ma'am, paano kasi 'to? Ma'am, paano kasing gamitin ko 'to?" Hmm, gigil niyo ako, bawal. Kasi kailangan niyo ng alamin paano i-solve, lalo na kung scientific notation 'yan or conversion din. Paalala lang, huwag niyo muna tayong gumamit ng cover ng calculator. Kasi nandun yung cheat ng conversion. Ah, Typical lang naman kasi naman, 'di ba, conversion natin. Kailangan naman pasakitan. Slight lang. Ma'am, at least 'di ba sinasabi mo nalang slight lang. Kahit sabihin ko sa madaling exam, overthinker ka, ikaw ko eh, sobra, 'di ba? Ano pa ba? The SI system units, SI system uses as the prefixes. 'Pag sinabi kasing prefixes, we have the powers of 10. Right, muna anak mo siguro malakbang. The powers of 10, dun, 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 dun. They have their specific name and specific abbreviation, shall abbreviation double B, and can be used with the basic units. And bakit tayo may prefix? It can be used as a multiplier of the basic unit. Ma'am, paano yun? Pag sinabi kasing 1 kilogram, 1 kg, pag nag-prefix ka, can you consider 1 extend to the third power and G? G is a term of a unit, 'di ba? Puwede. Kaya sabi nga din, can be used as, with any basic unit or multiplier. Kaya 'pag sinabing 1 mm, 'di ba, hindi M&M, puwedeng reflected na lang yung factor na 10 to the negative 3 M, M in terms of meter, 'di ba? Or can we consider 1 mul x 10 to the negative 3 M, 'di ba? Or 1 mg, hindi si Michelle gumabaw, or 1 milligram, 10 to the negative 3, 10 to the negative 3 G. Or how we have the scientific notation na 1x 10 to the negative 3 G. Yan ang mga prefixes natin. Kaya meron tayo. Ang mga well-known na prefixes natin, we have kilo, hecto, deca. Of unit of 1, deci, centi, and milli in terms of length, mass, and volume. Kasi nga, ginagamitan natin sila. Becomes easier to reflect what is the answer. Pag sinabi kasing 1 million, di naman OA na yung 1 million gram. Hanggang K lang, usual, 1 kilo, tas milli.
But the micro, we have the in terms of the electricity. Yan. Baka sakali, di ba, kung ang major niyo dati is electrical, kilala niyo pa yung mga resistor dati. Doon, meron tayong, ano, di ba, iba't ibang unit and prefixes na gamit. Well-known si micro. Pero in terms of the unit of mass, volume, and length, yan lang. Yun yung well-known sa atin. Sige po, paano? Question, clarification, suggestion. Hala, nawawala sila. 61. Sino absent? Dalawa yung device ko. Eh di 59 kayo mo. Pantanan kaya ping metong kung yung absent. Pag lima, mag-check ko nga ang attendance. Wait lang. Kurong, 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 kurong. Sweet dreams sa mga natutulog. Gusto ko lang matulog. Ma'am, class this. Eh, pa nga may respeto sa scientific notation. Yan. Yan. Sa mga nagsulat na dito, sana naiintindihan niyo yung sulat yun. Bakit ganun? We had a metric system conversions there. Kung papunta ka high value or high prefix. High, high and low. Pababa. And to milli, you have the multiply to step. As you go down, you step. You multiply by 10. Kung kilo to hecto, diba? Multiply ka. Pero kung hecto to high, you divide. Yun lang naman yan. Ganun kaya nagkikitang mas madali si SI unit. Kasi nga, you have the pattern by tens, by zeros. Sabi nga, di ba? The digit is doesn't change. But the position of the decimal, yun lang. Kung sinabi mong meron kang millimeters, 2321 or 2,321 millimeters, i-convert mo in terms of the unit of meters, ilan? 1,000. 1,000 lang. Bakit ma'am? Milli. I have step ko kay milli, step ko kay centi, at saka kay deci. Eh di 1,000. 10, 10, 10. Eh di 1,000. Diba? Multiply by 10. Tapos, kay hecto, in terms of the unit, in terms of gram, up to, papunta kay hecto, ano meron? I have deca, 110. 110, ano yun? Standard volt, current, DC current. Deca, I have 10. And hecto, I have 100. Eh, di divide 100. Yun lang siya. Kilo, I have 1,000. Ma'am, bakit yan? Bakit naging 2, 4, 6? Eh, kaya mapupunta ka kay centi. Si centi, ang placement niya is dalawa. Diba? Meron ka 10,000 na device. Ganun lang siya. Sabi nga, the digits aren't changed, pero yung placement of decimal, yun lang. Kaya ganun siya nagiging mas madali. Si SI unit kay English. Diba? Kay English kasi magbabago lahat. Kasi nga, diba, pag sinabing, if I have 1 inch, ilang centimeter? Uy, I have 2.54. The exact value. Bago lahat. Diba? Tayo na lang yung luma. Ayun yung kagandahan. Ma'am, bakit dinidiscuss? Curious lang ako, ma'am. Bakit dinidiscuss yan? Before mag-take ng process talaga. Para uniform tayo, be. Kaya nga sinabing uniform. Is, diba, isa lang ang sinusundan natin. Wait. Next ko ba na topic nito is scientific notation. As well kasi, bakit parating after ni prefixes, papasok sa scientific notation? Okay.
because of the factors already or the multipliers of the base unit. Then, or sabi nga, in terms of the scientific notation, mas madali siyang intindihin, mas madali siyang basahin, sabi niya, 'di ba? In terms of the scientific notation, we conclude that a very large number over a very, very small, uh, mas visible siya in terms of scientific notation. Yun lang naman, kasi scientific notation ang next ko. Sabi, 'di ba, scientific notation is a system for abbreviating position for very large or numbers or value ng mga numbers or digits natin. And it's a lot easier to read. Kasi kung, nanyasita, kung meron tayong 1 year in terms of minute, 'di ba? Sasabihin mo, "Ma'am, ano 'yan, 525,600." Eh, di mas okey siya ng 5,500. 500, wait lang, 525,600. Convert natin ng scientific notation, I have 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, kung apat naman sa isa. 1, 2, 3, 5, 6. Ilan 'to? 1, 2, 3, 4. Extend to the fifth ba o sixth? 535,600 is now considered as a 1 year. 365, ma'am. Bala ko pala sa potassium wire. Ma'am, what if leap year? Diba? Ay, mali ako. Ba't ang daming ano? 5.256 extend ko I to the 2. Diba? Mas madali siya. Kaysa naman i-memorize mo pa yung kanta na 535,600 minutes. Diba? And then, so that we can include the scientific notation. Scientific notation, we can consider how to add. Sabi ko nga kanina, yung clarification natin. Kung sino ang gagamitin, sa list or sa high value of the exponent, bahala kayo na kung nino. Di ba? Kung mag-calculate kayo, basta kilala yung calculate mo, baka na yung gamitin. Alang problema ka na ako. Basta't ako, tinanong ko, paano mag-long method. Anong meron, ma'am? We have the operation in terms of floating point, arithmetic floating point, addition, subtraction, multiplication, and division. How to add, how to multiply, how to divide, how to minus. The scientific notation of the two, or the two scientific notation. Hmm. Diba? Madali naman na to. Kakatakbo nga ni ba't nandun na stress na mo? Dapat kasi ganito ang start man. Eh, ano na to? Tapos sabi niya niyan, mamaya may discuss. Diba? Sabi nga, we have parts of the scientific notation. We have the mantisa and the coefficient. And wait ah, meron tayong coefficient, meron tayong mantisa. Oh. Kasi yung ibang references, they have extend to the B. Sa A, si coefficient or just significant. And we have the B in terms of exponent. Naming lang. Pero we have the parts of scientific notation. We have the ang problema kasi pag may number na or hindi siya whole number, whole digit, or 'di ba? Meron tayong coefficient, uh, decimal point to the right, meron tayong coefficient. Decimal to the left, we have the mantisa. Ayan. Okay lang? Paalala lang, eh, huwag tularan dahil 2 digit yan. Kasi kailangan ko is 4. 4. 4 ha. 4 mantisa ako. Sabi nga ng sabi-sabi, ma'am, pwede po ba kaming mag-calculate? Try natin mag-calculate. Sharing ako. Kasi yung calco pa-importante siya. Tapos, permission to share my screen. Sorry. Breathing exercise.
Nazardani. The second. Ayun. Kasi yung mga flash ka daw. Gangster. Uy, hindi mo makikita. Kasi pag binuksan ko yung isa, hindi makikita. Wait lang. Entire screen naka, baka sakala is malula kayo. 58 na kayo. Eh, sige. 3:00 mag-check ang attendance. Para masaya. Balak ko nga sana. Sana, mong kurok mo. Hindi. At least, diba? Prangkahan. Floating point. Arithmetic addition. Wait lang. Hala! Magbalik si Ateya. Dapat si Ateya. Ito. Yung calculator kong high-tech. Kita ba? Ako sa akin, kita. Hindi ko alam sa inyo kung kita. Alam niyo kausap yung calculator niyo. O, pakiusap natin sa calculator niyo. Paano siya i-input. Pag sinabing 9.35, eh di 9.35. Mga kaibigan. 9.35. Pasensya na kung tinatawag ko kayong kaibigan. Kahit hindi ko kayo kaibigan. Extend ko to the fifth. Ito ang gagamitin natin na 10 extend. Kasi ito nga si powers of power. Extend to the fifth plus. Ma'am, magkakalkyo ka rin ka pala. Ang dami pang tsena. 8.14. Extend ko ay to the Ma'am, regardless kung degree, yeah, you can do that. Terms of, equal lang natin mga kaibigan. Mga be. Ayan. Okay, class. So, pag class kasi parang formal, no? Off guard ako nung tinanong ako. Ma'am, bakit tinatawag mo siyang ganun? Wala lang. Para, ano. Kasi, ayun, hindi siya appropriate. Okay, hindi na ako appropriate. Okay lang yan. Ang binigay sa atin ay ilan? 1,000,000. Hala, hindi ako marunong basa. 10,164,000 or 101,6,400 in terms of ano, it's hindi sa mamilang. 1,000,000. Ilan 'to? Ay! Hindi siya 100. hindi, 16,400. Hala, hindi siya marunong. Yan. Ma'am, kaso ang topic natin is scientific notation. Sabi nga kay scientific notation, you can use it as, ano ba, in terms of the very large number and to the small number, mas madali siyang basahin. Tulad ko, hindi ako marunong magbasa. Dahil you have the 6 digits or 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibig sabihin, ang kailangan mo lang is 1 digit ha. Tandaan, kailangan tama mo is less than 10 ang value niya ni coefficient. Eh di eng. Ma'am, gusto ko magbilang. Wala akong problema. Walang problema sa akin. Eh di magbibilang ka. Kaya meron tayong 10,164. 1.0164 extend to the 6 or ang extend to the 6 natin is mega. Ma'am, what if ang natripan mo is kailangan is naka-giga? Giga is 9. Eh, beyond doon sa number of digits, magshi-shift-eng ako para makuha ko lang si giga. Ma'am, eh di kung 4 mantis ako hanggang dito lang, kay 10. Yes. Extend to the 9. For the sake of the uniform the given. Ma'am, wag ng gano'n. Basta't ang kailangan mo lang 'di ba, isang decimal or isang coefficient lang. Tapos 4 na decimal numbers or decimal digits. Okey. Eh, kaso ang binigay sa inyo is ganyan. Kaya naman 'di ba?
paano gamitin si Calcu. At least tinuro kayo kung paano mag-solve ng mano-mano. Ma'am, ayoko yun. Eh, di sino susundan mo? Si 9.35 x x ko, dami kong x. Ang exponent ko ba ay to the fifth or to the fourth? Nasa inyo na, sige. Anong gusto niyo? Go, go, go sa go. Kung go ha? Kung gagamitin ko is 9 hindi, kung papalitan ko ng to the fourth ito, ibig sabihin ang moving ko is to the left, 93.5, tama ba? Mga iho, 8.14 dahil parehas na sila ng x to the fourth, 'di ba? Equal, hala, nakarasyo siya. Meron tayong makukuhang kaya special ang aking calculator. 101.64. 'Pag nagsulat ako mawawala siya. 101.64. Ang pinag-usapan x10 to the fourth. Eh, ang kailangan mo lang is ano, 1 digit or 1 coefficient. Ilan mo ba? 1, 2. Eh, di ibig sabihin ito. Diskarteng malupit, kung ano ang naiintindihan, siya yung gagamitin. Regardless kung ano ang pipiliin mo. Mag magbabawas ka, magiging 93 yan, 0.5, x10 to the fourth. At saka 8.14, x10 to the fourth. Kaso ang labas is 101. Ma'am, what if only if ang gagamitin ko ay highest, walang problema. Eh di mangyayari is 9.35, x10 to the fifth. Plus ako 0.814, x10 ko ay to the fifth. Eh, ang lalabas pa rin is 10. Ma'am, bakit? Kaya tapa mo 3 plus 1, ito, meron na akong 11. Kaya ibig sabihin, magiging 10 pa din. Magmo-move ka pa rin. At least, ma'am, parehas na silang hindi nga x10 to the fifth na siya. Kaya ibig sabihin, 10x to the fifth, regardless kung saan ka masaya, suportahan kita. 10. Ma'am, left to right o right to left? Anong hiyang nyo? Right to left o left to right? Eh, di saan tayo sanay? I have 4 kasi 3 decimal 'to. Mag-standalone dahil dalawa lang 'to. 3 or 5 plus 1, I have 6. And G11 nga, 'di ba? Meron tayong 10, 164. X10 ko ay to the fifth. Ma'am, 'pag parehas na po ba sila ng powers, dun mo pa lang siya puwedeng ira-write. Puwedeng i-operate in terms of addition and subtraction. Dun pa lang, 'wag niyong ipilit ha. And then ano pa, ang kailangan mo lang is less than 10. Regardless of positive or negative, basta't 1 digit lang tayo in terms of the coefficient. Kaya ibig sabihin, imo-move ko yan to the right, 1.0164. X10 ko ay to the 6. Ma'am, puwedeng calcu, walang problema. Kahit mag-calcu kayo na, walang problema sa'kin. Basta't yung concept niya, you understand it. Yan, you understand it, 'di ba? Kasi kung bibigay mo sa akin is, nandiyan kasi talinanan din, 1,16,400. 1,16,400. Eh, hindi ako biyasa mamasang numbers, ayun. Walang problema sa'kin. Eh, kaso scientific notation na lalabas lahat. Kasi nga, dahil nauna 'to, lahat ng final answer niyan natin, if you have the large number or small number, you can express it in terms of the scientific notation. That's why siya. Okey ka, tama mo. Naririnig. Hindi ko alam kung may kausap ako. Okey, tama mo. Tigil niyo ako. Ma'am, paano kung minus? Eh, di minus. Walang problema.
dahil minus lang. Puwedeng i-calcu, puwede nga, pinapayagan na kayo. Kaso, paano kung binigay niya is whole number? Sana kaya naman to transform it in terms of scientific notation, to the left, to the right, 'no? Kasi nga, yun yung basehan natin kay addition and subtraction of scientific notation or the floating point arithmetic in terms of subtraction and addition. Kay multiplication, walang problema. Ma'am, meron. Di sila parehas ng exponent. Mag-a-add. Add yung ating exponent. Mag-a-add lang sila in terms of multiplication and the mantisas multiply. Ha? Multiply sila? Yeah, mano-mano. Kung gusto mo mano-mano, walang problema. Kung gusto mo ng, calculator, ala ding problema. But solusyon kasi tayo na ilang tao hindi nagpa-show ng solution. Sa major exam, ma'am, kasi nga, I have already the solution in terms of the paper na meron ako. Eh, kung kayang-kaya kasi if ano 'yan, si Torque, hindi siya puwedeng walang solusyon. Sabihin mo sa'kin nag-eto lang, tapos by calculator. So, palagay mo solusyon niyan, complete 'yan? Hindi naman, 'di ba? The calculator is basis natin for the checking, not all the process at all. Huwag tayong mag-rely parati kay calci. Minsan, binibigay niya sa'tin is syntax error. 'Pag sinabi niya syntax error, uy, sabi niya, "Paalala lang, may mali ka." Buti pa si syntax error ay si calculator na pinapaalala niya yung mali natin. 'Pag sinabing math error, hindi niya kaya or kailangan mo siyang, i-concise pa or iliitin pa yung mga values mo and it can be or ano pa, solve mo pa yung iba para hindi lahat sa kanya. Lalo na 'pag sinabi yan, math error. Ma'am, pati naman calculator hindi kaya. Yung naggawa lang ng calculator, tao lang yun at nahulog na ako. Shucks, nahulog ako. Ay, malapit na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan dun sa topic ko, main topic. Kay division of floating point, dinig pa ba ako? Yan. Kay division of floating point, we have minus ang ating exponent. 6 at saka 3, minus 1 numerator and denominator. Ma'am, anong mangyayari kay ano, kay mantisas? Ide-divide. 4.5 divide 1.2. Ide-divide lang siya. Yun yung solving niya, 'no? Ano kasi di ako gagana utak ng mantisa niya. Ma'am, what if ika-calcu ko, wala ding problema. Pero nga yung problema kung bibigay niya is the decimals number or the integers lang. Basta't ang problema niya ay ang reflection natin is the scientific notation, dapat. Ah, hala, wait lang, shucks. Wait lang, meron akong charger na laptop, pero hindi siya naka-charge. Yun lang naman ang meron natin kay arithmetic or the scientific notation in terms of addition, subtraction, multiplication, and division. Yan, sundan niyo na lang baka sakaling magkakamali ako doon. Wala yung problema kung mali ako, 'di ba? Tao lang din naman nagkakamali. And sabi nga kanina, hanggang accuracy or error tayo. We have error na ma-encounter during the process. As bakit tayo nagkaka-error? Because we round, we estimate, and we assume the value or the true value. 'Pag saglit, naiinis ako, wait lang.
Stop presenting ako. Ibisahin ko tayo. Hala, 59 ulit sila. Ito na lang. Permission to share my screen. Grabe, 90 niya pa eh, ma'am. 46 siya kaning slides. Konti lang, di ba? Eh, dami na. Konti lang yan. Ma'am, bakit yan wala din sa binigay mo dun? Oo, syempre. Sa akin na to. Yan. Pag sinabing accuracy, how close the computed values agrees with the true value. Bakit kinukuha yung accuracy? Exactness of the true value. Or kailangan kasi ng signs or even the month, the exact value. Hindi ka pwede parating mag-assume. Eh, assume mayroon talaga, mag-assume ka pa. Diba? And there, we have types of accuracy. The exact value, pag sinabing exact value, if you have a rational, it can be exact value. Pag meron kang 1 all over 3, ilan ba si 1 all over 3? Di ba? Or 1, ay 2 all over, ay, ano na? 1 all over 6 is considered, ano na? 1 all over 6. Meron tayong 1.66667. Repeated decimals tayo in terms of the exact value. Ma'am, what if ay ano nag-assume ako or nag-approximate ako using the round of the nearest number. Ayun, papasok siya kay rounding error. Pero yung isa natin is considered as the approximate value. If you have the square root of 2 kasi, kay approximate, 'di ba? Pag meron kang square root of 2, ang lahat ng digit na nasa calculator mo ay we have 1.1442 times 62. Yun yung value niya. Pag sinabing 2 digit, 2 decimal, pwedeng 1 point or 2 significant numbers, 3 significant numbers. Pwede kang mag 1.41 if you have the 4 significant numbers, I have 1.414. Pag sinabing 5, pwedeng 1.4142. Ang basehan ko kasi is decimal para pare-parehas tayo ng language. That's the approximate value. In terms of the pi, ang meron tayo sa calculator na buong exact value is 3.141592. Yan. Basahin ko na lang kaysa memorize ko. 92,654. Diba? Pag sinabing 2, 3 significant, meron kang 3.14 or gagamitin na lang natin is 3.14. It's a approximate value. Symbol niyan yung alon-alon. Yung dalawang alon. Yan, the approximate. In terms of, yan, pwede din na, kung gagamitin natin is 4 digit or 4 significant numbers, we have the 3.414 or 5 as well. That's what we call the approximate. Siyempre, pag meron kang approximation, yan, doon lahat and error natin. Pero yun nga, gusto natin ma-less or lahat ng error, pero hindi siya mawawala during the process. Lalo na kung mataas yung mga numbers, very small number. Kahit sabihin mo natin gamitin tayo ng scientific notation. Kasi nga 'di ba, nagta-truncate tayo or nagdi-nearest tayo. Yun sinabi kanina, dapat for decimal, pag more than 5, mag-nearest term. Yun yun. Meron pa rin siyang nearest. Ay, meron pa rin siyang error. But yun nga, the study of error and how to estimate and minimize it are the fundamental issues in terms of the error analysis. Kasi pare-parehas natin iniisip, even the stats and prov or the research, di ba? You have the level of significance or iniiwasan natin si margin of error na mas mataas. Kasi nga, hindi na siya magiging reliable and as well the validity of the data. Hindi mo siya mabivalue. Types of error.
accuracy. Types of error, 4. Absolute error, or the other is a absolute. ER? Ah, EA. Ay, hindi. Yan is si EA or si RA, yung ibang notation nila. But the symbol itself or the process itself, it's the same how to solve it. Pag sinabing absolute error, there's no negative. Ma'am, bakit? Because we have the absolute symbol. Datang doon parallel. Reasoning parallel. Ito. The two parallel. Yan. The absolute value of the is the difference between the true value and the approximate value. Ano ang totoo at ano ang inestimate mo or yung ina-approximate mo. Yun lang. Pag meron kang nakuha mo na si EA or the absolute value, next mong makukuha si ER. Sino si ER? Relative error. Ay, marayo pa pala. Magsasample ka lang sana siya. Pag sinabing an approximate value of pi is 3.14 an approximate value 3.14 and the true value is 3.1415926. Find the absolute error. I-minus yung dalawa. Ma'am, pwede magpalit ng posisyon? Hindi. Pero meron kasing sabihin mo na ang true value niya in terms of the weight is 45. Pero ang sinulat niya ay 47 para yung BMI niya, okay. Because we have the estimated or mag-approximate siya. Yun. 'Di ba mas mataas yung true value kaysa kay true value kay approximate. Nangyayari, 'di ba? Pero hindi sila pwedeng magpalit ng posisyon. Pero by the absolute value, yung symbol niya, we don't have a negative. Wala tayong negative na absolute error. Sabi nga, wala sino si Jopay, ma'am? Wala, sino si Jopay? Nung ginagawa namin or ginagawa ko 'to, di ko alam anong kanino ano yun, kanino kanta. 'Di ba last year, ano tagal, last sem, nauso yung ulit yung kanta ng Jopay. Kaya Jopay, measure the length of the room, she get the measurement of 10 feet, 'di ba? Baka sakali ginamit niya is arm span or foot span. Hapuli ang feet but the true values is the room is 12. Compute the absolute value. Oh, minus lang yung dalawa. 12 minus 10, 'di ba? Ma'am, pwede mo na siyang absolute. Sana hindi na lang siya formula. Tapos gagawa tayo ng bangko. 'Di ba? Pag nag-negative, ma'am, hindi ano, kasi may absolute value pala yan. Absolute symbol. Eh, eh, standard na tayo. Because hindi naman siya gagawin or bibigay na ganyan na wala lang. Ma'am, kasi sa original na curriculum guide, wala siya solving. At least alam mo paano siya i-solve. 'Di ba? Di tayo magkakasyong parate. We have the two fit. The error. Ma'am, next ba? Relative error. In terms of relative error, if you get the EA, hindi si Edgar Allan, we have we have already the absolute error. I-divide ulit kay true value. We have the ER or the relative error. Mata yan. And then, so that we conclude, class dismiss. Ayan na. Ito na yung paninay niya na ako eh. Class dismiss. Yan. Kasi next meeting natin nag-precision na tayo. Tapos kuhanin na natin si ano. Ang dami bang si kuhanin na natin si Inokasita, scalar vector. Ulit. Yung solving niya.
Sabi nga, find the relative value in terms of number 2. 'Di ba? Meron tayong dalawa. Dito ko na lang. Sakit ko kulat. EA ko, 'di ba? 12 minus 10. Uy, basic, basic. Ang EA ko ay 2. Eh, kaso kukuhanin si ER. EA all over true value ko is 12. 2 all over 12 is equal kay 1 all over 6. Hindi, 1 all over 6. Ilan si 1 all over 6? Ayan, nag-truncated na lang. Ilan si 1 all over 6? 1 divide 6. Ma'am, 1 divide 6 yan naman po yung binigay ng calculator. Eh, di ba, binigay na exact value. Ayan. Can we consider exact value? Sige, gamitin natin si 1 all over 6. Gamitin na natin yan. Pa-fraction kayo, di mag-fraction tayo. ER natin ay 1 all over 6. Ayan. Ma'am, and then, ano mangyayari? Yan. Kasi kukuhanin meron ka ng ER multiply by 100, meron ka ng percentage error. Yun ang error of your computation. Kaso dito sa number 2, find the relative error in the computation of x minus y if I have the x is 12.05 and the y is 8.02. Having the absolute error, the delta x, actually, nabigay ata sa inyo is ampersand, yung n natin. Yan. The delta x and the delta y yun. Paano yun? ER. Meron ako, since x, 12.05 minus ko, sino yun? 8.02 absolute all over the change of x minus 0.001. Yan. Kung ano lalabas niyan, ay si ER. And probably I have 1 point something. Pasolve ka ako kung ilan yun. Lilitaw. Yan si ER. Ma'am, it can be 2 or more. Yeah. Magbibigay din naman siya ng pattern kung sakali. Kung paano mo siya gagamitin. Ma'am, bakit the change of ano, 'di ba nga in changes ito yung puwedeng, the change of x and y, and it can be considered as a pure x and all over the delta of x. Baka dapat mas maliit ba si absolute error? Binigay mo. Absolute error, ma'am. Oh, parang baligtad, ma'am. Find the relative having the absolute error. Hindi, yun na. Parehas lang. Yun. Ayun mo siya. Ma'am, basagli ako. Hindi, oo. Pag sinabi niyang percentage error, multiply by 10, ay 100. Kaya nga, converted into percentage. Yun na yun. Yung si PE. Diba? Hmm. Pag meron ka ng ER, multiply by 100, that's the percentage error. Type of accuracy, we have the exact and the approximate. Kay error, meron na tayo ng absolute, meron tayong ER, meron tayong percentage. Sino ba yung next mo? Percentage error natin for the number 2, we have 16% kasi 1 all over 6. If i-convert ko siya, I have 0.1667. Kaya ibig sabihin, percentage error ko multiply by 100, I have 16.67%.
ang taas. Pero dalawa lang yung ano niya, yung difference niya. Accurate pa din siya, hindi mataas yung error niya. Suppose the true value of the length of the road is 100 cm, the rod, and measure value niya is 98. Ibig sabihin, I have the difference of 2. 2, di ba? And true value is 100 minus 98. Eh di ating kong EA na 2 all over 98. All over 100, I have 2 all over 1 all over 550. I have the 0.05% or 5% error in terms of the number 2. Yan. Wala lang computation. Pantaya naman yung error. Kahit sabihin mo, onti lang yung binawas, onti lang yung ginalaw. May lalabas siya ng error. But sabi nga, 'di ba, meron tayong sinasabi na margin of error. Kaya yung mga plan, yung ano, or may nakasita sa ECE electrical, if hindi tayo pare-parehas ng span of measurement, nag-a-add sila lalo ng electrical, mag-add lang 1 meter parati sa mga ano yun, wait lang ba? Wait lang, ano yun? Nag-a-add sila ng 1 meter, positive and negative 1 meter, even the tolerance. Because of the error, we can make an encounter. Di siya pwedeng mawala. Mermek yan. That's why we have the error analysis. Inaano na sila. Anticipate na lang. Yan. Worst come to worst parati sila. Kahit anong field. Pero yung exactness dapat is naka-precise parati. Yan. Types of error na pang-apat, we have the round off error. Usually ginagamit, kahit ako, meron, ano ako dito eh, guilty ako. These errors are due to rounding off the numbers while the process of the computation, kayo din, during ay while processing. Pwedeng before the process, you have already the chop and round or the nearest. Or in terms of the final answer, nandun pa rin, sabi nga, while the computation. Computer's routine on the fixed number. Ma'am, bakit computer? Pang MATLAB to. Or on the architecture in terms of the math. During the depende sa significant figures mo. We have two common rounding rules, the rounding by chop and the rounding to the nearest. Pag sinabing truncated, as usual, is the rule, in these rules is given, is truncated, and we have the nearest, rounding nearest. Pag sinabing rounding, nearest 10, di ba? Nearest 100. Yung usual natin ginagawa. Dapat 4, kaya nearest 1,000 tayo. May tawag pala din naman. Yeah. That's why litaw ang ating table. And kung ang given mo daw na true value is 1.649, magsa-swap ako in terms of track weighted. Kuhanin ko is the first digit. Meron ako 1.6. Ang error ko, i-minus yung dalawa. Meron tayong rounding error na 0.049. Malaki pa din. Kung kukuhanin natin yung percentage niyan, it can be considered mas maliit ba siya? If positive and negative 5%, kaya na ba siya? Acceptable value, di ba? Doon sa ating tinatawag na stop and prop. But in terms of the nearest 10, next kong number kay 1.64 is 4. Ay, 1.6 pa rin. Parehas lang yung rounding error niya. Round off error. In terms of number 2 row, diba? 1.651. If ang truncated ko is 1.6 for the first digit, ang less ko ay
kukuhanin ko yung round sum ko, error ko is 0.051. Pero kung magdi-restant ako using the round, 'di ba, magiging 1.7. Eh di mas lesson siya nun or negative siya. Sino ang mas pipiliin? Ah, nasa ano kasi, in terms of the reality, hindi tayo pwedeng mag-estimate. That's why you need to use the 2. Sa amin talaga dalawa. Puwede kang mag-assume ng malaking gap, pero hindi sobrang liit. Pero you need to test the left and the right. Yun yung meron. Pero kay bio hindi puwede, light kasi siya. As well kanino, the chemistry. Dapat you need the precise or the exact amount. Hindi siya puwedeng mag-assume ka parati, 'no? Yun lang naman ang meron natin. Kasi yung next yan is the precision. Paano kasi yun na 'pag sinabing precision, papasok si division, tapos na si error and accuracy, yun. Meron akong precision, division, aparte niya kasing solving. Pero yun nga is nandito naman the difference of the two and as well the summary. Ano mas maganda? Yan. Sabi ko sa inyo hanggang error lang ako. Masakit na ulit. Kasi bakit kinukuha in terms of the solving? Para aware tayo, why kailangan mo maging exact or bakit mo kakailanganin si A. Exact value, bakit mo kakailanganin si approximate value. To aware nga na, uy, if I have the estimated, the approximate value, meron kang magiging percentage error as well kay precision. Hindi parating, uy, ah, ano kasi, hindi kasi parating exact digit or exact integers yung makukuha. Hindi naman parati, di ba? The digit of 10, 20s, or 30s. Parating you have the decimal na concern. Kailan ka or saan ka pipili or anong pipiliin mo? Yung true value ba or ano, approximate lang ang gagamitin, di ba? Kung puwede nga lang 'di ba, kung puwede nga lang ang gagamitin natin si exact parate, gagamitin natin. But nga, while the process, we can encounter the error because of the, ano ba, meron tayong absolute error, meron tayong masasabing can we encounter the percentage error. Dahil nga mag-approximate ka, mag-estimate lang tayo. Kaya nga 'di ba, meron silang na pinroduce talaga na measuring weighing scale. Kasi hindi na tayo puwedeng, "Uy, 10 kilos 'yan." Hindi lang na by eyes, by sight, by feelings na lang ang weighing natin or scaling natin. That's why we have the standard. Ano ang pipiliin? Siyempre yung standard parate. Ah, pero ang mentality natin 'di ba, 'pag pinapabili ka ng 3, bibili ka ng 4. Lalo na in terms of the gamit, ganyan. Kasi iniisip mo magsisira. Yun yung mentality ng Pilipino. Malaking mentality or yun din yung maganda or pangit din. Kasi pasaluhan na kamo maamong ng kilong pasobra ka parati. Kasi balo mo magkamali yun, di ba? Parang you have the trust issue already. Yan. Kahit naman sa atin, dahil minsan, in terms of the MATLAB kasi kung i-input natin lahat, hindi din naman siya sure. Minsan pinapasobra natin yung data. Kaya nga 'di ba, in terms of the statistical method analysis, meron pa rin na hindi siya reliable, hindi siya hindi siya puwedeng magiging valid, you know, dahil meron tayong iba't ibang, point of view. Data man siya or real life situation. Question clarification. Sabi ko ulit. Suggestion. One PowerPoint after ko mag-discuss. Bibigay ko rin yung kumpleto. Sabi ko siya, mamamatay ako 'pag online.
Sana bukas ano na, on-site. Pinanakol daw yung mama ko. Eh, ang usapan kasi 'di ba, dapat busy kasi tayo magku-quiz. Kaya kaso ang dami niyong quiz na hindi pa na-quiz. 'Di ba maba-bother ko naman baka sakali is compliance na naman ang major exam, ang major subject. But yun nga nasabi ko din, nasabi ko na ba sa inyo that we have the schedule of interims by November and November din inyong research proposal defense. Ayan. Kaya rin aliwa is ano na, stop presenting ako. Magkain nila. Inaayos na yun defense nila, ay yung paper nila. It's okay to move forward with the guidance of your advisor. And take note that lalo na dun sa may responsibility na iba, 'di ba? You have the different groups uh, in terms of different areas of the subject. Yung isa, leader na yung mga nini, leader itong mga ta, leader itong mga nito. Uy, maawa naman kayo, 'di ba? Kung kaya naman niya, nak tao din 'yan, nagkakamali na ano yun, napapagod din. But you need to ano, be be ready. Worst come to worst tayo na by November. Kaya sabihin mong November pa 'yan. Ah, midterm natin is September 30 hanggang schedule na is September 30 up to October 4. Kung susundan ni Manzak ang ating um, schedule, October 4, P6, last subject, P6, last day, last subject. That's why you have September, the preparation yun na September and October for your thesis. Itamo, yun lang ang preparation nyo. Man dami na nun. Kung sa palagay mo nakikita mo marami. Kaso, ang research ay isang subject lang. Eh, ilang subject nyo? Is 9. Tapos, you have the assessment pa. Kung magpa-assessment ko dapat, eh, di bangag kayo. Okay lang naman na wala tayong tulog. At least, di ba, lumalaban kahit papaano. Yun lang naman. And yung nga, yung intrams na baka sakali is kung kasama yung senior high school by November din yun. Eh, kayo may gagana ka. Ako din naman nag-release. Ay, ako din, research ko pala paano ko. Baka sakali. Ay, naman yung gusto mo? Wala, tubig lang. Sigurado kasi ano yan eh, on-site. Um, pag may tanong kayo sa akin, wag sa iba. Kasi hindi naman mapupunta sa akin yung tanong. Kasi, bakit hindi niya kayang sabihin sa akin if you have the problem? Bakit yung padalang kiringaliwa? Ang siste kasi sa akin, mahirap akong approach pero madali akong kausap. Kung anong gusto niyo, go. Nandun mo, sabi na rin, ma'am, pwede pong calculate. Go, mag-calculate tayo. Gusto ko lang yung may you have the open suggestion para sa lahat is makikinabang. Diba? Ma'am, pwede pong ganito. Puwede tayo i-prove na puwede naman, 'di ba? Kung parati naman tayo magre-rely na, bakit makanta kayo nga 'di ba section puwede ba't hindi ka merit? Hangga't you don't have the suggestion, magko-close tayo na okey tayo, 'di ba? Sa kanila sinuggest nila, go sige para pantay-pantay, lahat open calculator. If gusto niyo ng conversion factor, go, para pare-parehas na lang kayo, para walang lamangan. Eh, kami paglamang. Oo, mataas kayo sa'kin, mataas yung height niyo. Pero mas biyasa na kumakana ako. Tiwala naman ka rin. And ano pa ba? Kasi if you have the groupings in terms of Filipino, nasabi na din naman ni, they have the discussion of Binibini Avito and Ginoong Payag. You have the output different from A and B and C to G. Magkakaiba yung inyong output. Kaya, sino yung uunahin nyo? Yan. Kaya sabi ko sa A and B kanina talaga, malulunas ko ka ring advisory class ko. Why, ma'am? Yung research teacher nila kanina lang, oy kahapon lang na-meet. Naka 1 month na tayo. Kahapon lang. Tapos this week hindi ulit mamimit.
And then we have filming in terms of English and Pilo combination or the collaboration. Tapos yung leader ng Pilo, leader din siya ng research. Tapos, ah, sub-org or ano yun, nakaposisyon pa sila ng SC. Ang hirap. Kaya sabi ko sa kanila, kaya niyo ba? Kinakaya naman ma'am. Oh, go, push natin. Kaya naman kung kakayanin. Pero sabi is, enough ba yung energy natin? Because you have the November. Ang tricky na schedule sa inyo is November. Sabihin ko na sa November. Dahil 2 weeks lang ang December. What if i-require kayo ni ma'am? Ba hindi tayo pwede na 1 week lang ang defense. Hindi siya uubra. Kasi we have the 13 sections. Kahit sabihin mong mag-parallel session ng mga teacher or yung defense. Eh, si Ma'am Pia, panel niyo, teacher ng iba. Hindi uubra. Kaya sabi, saan tayo? O, tapos din mag-thesis ay din mag-tryout po or mag-intrams. As well the broadcasting, the advo. Meron din kayo na, saan ka? Tapos magpipilipino ka pa, magpa-vlog. Hi vlogs! Hi DJ. Welcome to the vlog. Oo. Wala pa yung ibang subject ha. Kay para hindi kayo ma-surprise. Kay PE, sabi dati, buti nga hindi si Sir Randolph yung meron niyo. Kasi last year, every week, teterakla, deng STEM. Kaya every week, ati magreklamo. Ayan. Ngayon, ang nangyayari, you have the dance competition. Yun nata yung finals. Eh, ang finals kailan? O sabihin mo na ang final week natin is hanggang December 13. Bakit? December 13 na i-schedule curvy tayo, Sir Curvy. No. If you have the dance competition. O, saan ka magpa-practice? Eh, ang kailangan mo pa is vlogging. Kung ay meron kayong output after the midterm is vlog in terms of the Filipino. Time management. Kung kakayanin pa. I-plan yan na sa lese. Pero kung sa akin, kakayanin ko. Kung gusto niyan tumagos sa pader, pwede tayong hindi matulog. Lalo na kung ka-group na kayo. I-push na kayo. Pero sa edad niyo kasing yan, 'di ba, ang daming puwedeng mangyari. Anong puwedeng mangyari 'no? Magpaalam kang maggawa ka research tapos hindi gagawa research. Nangyari na sa inyo, 'di ba? Yun din yung naging problema, 'di ba? And then, ilang subject pa lang yun. Wala pang pagawa para finals. Watch out, chararot, kung ano ang gagawin natin. Bio arts as well, drawing. Wala naman papaano si Sir Louie na performance. Basta alam ko lang sa kanya is art lang or drawing lang. Tapos ano pa ba? EAPP, the counterpart of the Filipino. Di ko lang paano papagawa ni Sir Burka. Pero gusto ni Ma'am Des, we have the collaboration of EAPP. Sana magawa. Pero si E-Tech, more on paper and pencil kayo. Kaya hindi makuha ng collaboration. Ano pa ba? Yun lang naman. Ma'am, onti lang pala, hindi kami nagba-bother. Okay, good luck. Kasi hindi naman kayo pare-parehas ng groupings. In terms of the research, another group, other subject. Walang problema sa akin. Tapos, di ba, 3 group lang tayo in terms of physics. What if sumabay ako sa kanila? Eh di, ang saya-saya. Saan di ka ululugan? Kaya kung kaya nyo nang i-polish yung lahat nung nasa research nyo, go. Do it. Ma'am, maghahanap ka ng prototype. Probably yes. Ma'am, chapter 1 and 2 lang. Ah, okay. Chapter 1 and 2.
Kasi 'di ba last time dun sa research niyo, tinanong na, "Anong modality, anong gamit niyan, meron na ba kayo?" Yun na yung tanong nila 'di ba? Yun yung tanong namin, possible ba siya or hindi? Kasi kung wala pa kayong prototype, puwede siyang ma-reject ulit, 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 again and again. Kasi puwede naman siya na, "Oh, dagdag na kayong material tutal eto na yung, texture niya, eto na yung aroma niya." 'Di ba? Tapos they have already the suggestion. Kasi na sa research tree, dapat yung month na yun, from January to March, tapos na yung paper. You have already done the testing. Hindi siya after ng proposal pa lang ng chapter 1 and 2, dun pa lang kayo gagawa or dun niyo pa lang bibili ng gamit. Yun yung pinakamahirap or yun yung pinaka-lousy na gagawin mo sa buhay mo. Total 1 year pa, nak hindi. What if hindi siya available? Hindi siya available yung mga gamit, 'di ba? Kayo. Pero si Ma'am Pia kumukuha or kung puwede nandiyan na. Lalo na si Ma'am Fe sa mga science department natin 'no. Yun lang naman yung advice ko dahil fan niyo pala ako, nakalimutan ko. Ang daldal mo kaya Biag. Ah, wala na, wala na akong masasabi kasi tapos na ako. Yun lang. Yung iba walang ano, wala dun sa PowerPoint, hindi mo nasabi hindi nakalagay sa notes namin. At least nasasabi ko 'di ba, if you have the 6 major areas, the classical, tiyan halimbawa classical, yun ako si Reta, classical mechanics, social, classical relativity na meron ka kay Einstein, pinaano niya, pinabulanan ni Dirac. And to thermodynamics, electromagnetism, optics and quantum mechanics. Yun yung 6 areas. Pumasok din or nasabi din sa inyo in terms of, sino kasi yun? May definition of terms akong binigay kanina. In terms of the length and the mass, di ba? Pag meron sinabing mass, the amount of material present in an object, si mass yun. Si length is the distance between the 2 points, and time, we have the duration of 2 instants. Yun na yun. Yun na yung definition kung magde-definition of terms man ako. In terms of derived measurements is the combination of the three fundamental dimension. We have the three fundamental dimension, sa length, si mass at time nga. Na? And derived measurement can be considered as the area, volume, density, velocity, acceleration. Yun na. Yun na yung unang pahapyaw nila. In terms of the conversion factor, 'di ba, na-conversion naman kayo, are the based on a relationship of the equivalence from the different measurement. Yan. Pag sinabing conversion factor. Pero pag sinabing conversion unit, unit conversion. Ayan. Sorry. Gagawa ko sariling word na. Yeah. Pag sinabing unit conversion, to convert the one measurement to another measurement unit. Yun lang yun, 'di ba? And then, sino pa ba? Na-precise naman lahat sa palagay ko. Ay, bigkas or nasabi naman. The four arithmetic operation and as well in the scientific notation or the floating point, we have the addition, subtraction, multiplication, and division. Yung apat. 'Di ba? Ang dami lang enumeration. We have the seven fundamental SI unit. We have length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, and we have amount of substance. Sasabay na yon yung mga unit natin. Unit beam, we have, ano kasi, meter, hindi ko natin dyan, meter seconds, Kelvin, candela, ampere, nakalimutan ko na lang, pagkasunod-sunod. Yan, di ba may lecture naman kaya? Ampere second kilogram. Yan lang. Pag sinabing two types of measurement, we have, sakit, English system
and metric system. In terms of metric system, we have the mm, meron din tayong two system units are known as the MKS and CGS. Sino si MKS? Meter, kilogram, seconds. Si CGS, centimeter, gram and seconds. Nakadash yun na dash dash. Meter dash, kilogram dash seconds. Hindi siya kilogram per. Pag sinabing per, I have the backlash, ay slash na hindi siya. Dash lang, no? Minus sign. Yun lang naman yung karagdagan na tayo na meron tayo. Yeah. Letang, wala na yan. Sino ba? Sa prefix, the powers of 10. Derived unit, the combination, measurement. Okay na tayo. Constant clarification, suggestion, variant, and reaction. Ang haba. Nakapag-attendance ba? Yes, Ligaya. Ma'am, next meeting po, ano po yung mag-activity po ba kung man mag-onsite? Discussion ako. Discussion po. Okay pa, thank you po. Thursday. I have Thursday. 1.5. Just 1.5 pa lang siya. I have the kuhanin na natin si precision tapos mag-scalar na ako. Scalar and vector. Because the vector and scalar is tricky ng onte. Lalo na kung magka-plot tayo using the 5 plot. Ano pa? Ma'am recitation. Ay, continuous yung recitation. Ano pa mga kababayan? 3:47 na. Kasakit. Kung wala na, yes, Savino. Pwede mong paulit po yung sa CGS po sa metric system. CGS, centimeter. CG, di gram. S, second. Centimeter. Sino pa? Yes, Ligaya. Sorry po. Last na po. Ano pong tawag po dun sa mga quantum mechanic, optic, tsaka yung iba pa po? 6 major areas in terms of physics. Ulit po, last lang. 6 major areas. Tama in po. physics. Okay po. Thank you. Okay po. Wala na, mga kaibigan. May kaibigan na naman tayo. Okay, class. Ano pa ba? Wala na, sigurado. Tapos mga ko niya. Ano na yan? Tiyan. Ano pa ba? Wala na, sigurado? May activity ba? Wala pa akong nagsabing activity. Kasi padalanan ko na para tang quizzes, malulunas ko karengga. Di ba ang dami yung quiz na naantala? Kahit yung A, mama na. Nag-discuss na naman yung mama na. Nag-discuss siya ulit ni sir. Dada kaya po itong exam eh. Okay, sabi ko. Noted. Feel ko kasi yadakbo rin magpa-exam ngayong week. Then A. As well naman kayo. Balo ko naman ta. Ano kayo Marina? Ano pa? Wala na? Okay. Class dismissed. Kung wala na, kung may problema, sa akin lang. Binigay ko yung number ko sa inyo. So, 926079739. Make sure magpakilala kung sino ikaw sa section. At yun lang naman. And always be kind and be a blessing. Sabi ko nga, kayo ay blessing para sa akin kahit hindi. Totoo yun. Sabi ko nga, Jess, sabi ko, dinam mo ko ulit si Kan para turo, para dealing with other peoples. Kasi nga introvert ako. Binigay kayo ulit ng senior high school. Di ko alam. Nung grade 11 pa kayo. Shucks, sabi ko, grade 11 na naman. Ang hirap makipagkapwa-tao. Kala ko okay na ako dun sa nauna kong grade 11. Hindi pala. Sabi nga is different individualities tayo. And we have the different characteristics. Sabi, strong personality yung batang to. Hindi pala. Diba? Sabi nga, hindi natin alam yung burden ng isa't isa. That's why we need to be kind to everyone. Meron man silang or meron man kayong problema sa mga klase nyo, lalo na sa mga teachers nyo, ask them.
hindi naman kailangan is masira yung pangalan or apelyido nila, 'di ba? Pinag-usapan na natin 'yun. Pangalan lang at, apelyido lang ang meron niya. Hanggang sa dulo, 'yun lang. Kahit anong degree ang meron mo, pangalan lang ang meron mo. 'Di naman kailangang manira, 'di ba? Para lang tumaas yung tingin nila sa'yo. As well, 'di ba, character based tayo, hindi naman lahat is nakukuha. Kasi ang knowledge is aaral yan pero the character, no, hindi natin siya mapa-polish hangga't hindi niyo naka-clarify sa bawat isa kung ano ang meron, ano ang mali, ano ang ayaw niyo at ano ang gusto. Kasi hindi kayo magkikita sa gitna, parati na lang kayong mag-a-assume, hindi na. Kasi nga, iniiwasan din kasi sa A close nila pero they have the Cywar pa, 'di ba? Paano pa yung ibang section? 'Di naman we have the favoritism, but sana is sa natitirang months na magkakasama kayo, okey kayo, 'di ba? Tao lang din naman sila, nagkakamali at nasasaktan din. Tao lang kami be, na always be kind, always be blessed and be a blessing, and sign of faith and sign of light, and always vision. Question clarification wala. Maraming salamat sa pag-stay at matulog na tayo at kumain. Ingat kayo.